Buntag pa guys kasi mag-alas 12 pa. Ngayon, magluluto kami ni My Loves ng ulam, which is pusit. Feeling ko ito na yung paborito kong ulam sa lahat ng ulam guys. Parang matatalo na niya yung paksiw. Kasi diba paksiw yung paborito kong ulam. Pero ngayon feeling ko matatalo niya yan. Kasi lagi kaming nagluluto nito and ako yung paghihiwain ni My Loves ng mga ingredients. Which I normally don't do kasi naiinis ako dito oh. Kasi sobrang anghang niya sa mata. Ayan, yung tatlo hihiwain ko. And ayan na yung nabili ni My Loves na pusit. Tatlong malalaki or yung iba maliliit lang. Pero ito medyo malaki. And yung luto namin dito or yung gagawin namin dito is adobo. I'm so excited na talaga. And nagsaing na rin ako kaya kailangan na ito lutuin ni My Loves. Yun na, natapos ko na. And ngayon, pinipisa ni My Loves. Kasi kailangan daw pisain. Balik! With feelings kayo magluto. Kapag aliwan ka. Tony Fowler. Tony Fowler ang buang. Hinduto sa mga kanta. Uy, kahit maluma na siya ba, ang ganda pa rin. Nakangiti at kapwa masaya. Sayo, bebe. Uy, how to be you po. Parang hindi siya tumanda. Ang ganda. Gaano kalaki. Guys, luto na. My favorite ulam in the whole world. Yan na siya. Ang sarap. Hugasan ko muna to. And then, kain na kami. Hey, sarap talaga nito. Ano, mangka. Dante. Ikaw? Yan na siya. Ang sarap. Konti lang, no? Yung tatlong ganun, konti lang. Maliit yung mga ano. Kumukuya siya ba? Tatlo na yan, guys. Konti lang. Maliit yan. Kaanta. Gusto ko rin to, itong ulo. Sarap din siya. Lamia, bebe. Ay. Mag-ASMR dapat. Masarap. Next week mag-ASMR ta. Magkaso mo yung budol fight. Ang bait ni My Loves. Akin na daw ito lahat. Wow. What diet? What diet? What diet? Mag-yoga challenge kami sa channel niya. Yes! Boy! Diras, hindi ha? Pero ako pumatay! Boy, kamu ka! Bungitin yung tail! Hindi ko mag-ilaw! Boy! Ang hirap guys!
Hindi lagi natin kaya. Ayan guys, ready na kami. Aalis kami ni My Loves. Diba sabi ko sa inyo? Ay, hindi ko ata sinabi. Pero pupunta ako ng Colon kasi merong bagong shop na nag-open doon. Local business siya. In-invite niya akong mag-shopping doon. Si soft opening ng bago niyang branch, which is Cotton Love Cebu. Medyo matagal na rin akong hindi nakakabili ng mga damit guys. As in, hindi ko na maalala kailan ako last bumili ng damit. Kahit makeup, wala na akong binibili-bili. Wala na akong binibili talaga gaano. Kaya sobrang excited akong pumunta doon. And isasama ko si My Loves para meron Kasali akong... ko dyan sa shopping. para meron akong cameraman doon. And before that, pupunta muna kami ng LBC. And then, ayun, diretso na kami doon. Uwi na ako, miss na kita. Baka ma-copyright. Ngoyong, malapit lang dito yung pupuntahan namin guys. So, dumaan na lang kami para kumain. Our favorite ngoyong. Sheriff. Summers. Sheriff. Karita? Yung longganisa, chicken. Wala sila yung crab meat. Kaunta. Jumay Loves ada. Yun dito tayo sa Colon guys. Ito yung parang sa Manila. Divisoria. Tondo. Tondo. Welcome to Colon Cebu. Tondo kasi ano dito lahat yung mga lahat ng mga krimeng nangyayari. Delikado. Krimen. Ay ka naman delikado na place, 'di ba? So, marami dito mga snatcher, ganoon. So, ingat-ingat kayo dito pag nandito kayo. Mamaya itong camera namin mawala na. So, yan. Very ano dito. Yan. New York Times Square. Yun. New York Times Square. What's up? Yan siya sa taas guys, oh. Yun. What's up? Meron din ukay-ukay dito. Left to right. Mga reject. Dito. Cotton Love. Yan, soft opening. What is si Jera? This is Jera, the owner of Cotton Love Cebu. Sige. Cameraman na pa. Dahil wala na akong budget ng shopping. Dito tayo sa... Ayaw akong pa-shoppingin ni My Loves guys kasi marami kaming utang sa buhay. May mga 2 piso. Hmm? 280 lang guys. Ano siya? Barato rin mo dito yung mabuligyan. Barato rin dito yan. 280 lang guys. Wala ka ni cute baby. Ayan ka ni baby. Wala kayo na ng style. Really flat sa dito eh. Saan ba nagamit doon? Sa Boracay? Pwede na? Sa Burak. Ano siya? Ay, kanina ko. 290 lang. Loves, maganda may loves. Pangbigaon. Oh my God! Hindi ko nagsabi. Siya yung nagsabi. Pangbigaon na. Guys, 240 pesos lang. Forever 21. Who? Rakwan. I like it. Ayan. 50 pesos. So magkano lang yan? Magkano price? 199 siya. So, Mathematics. this is so fun, you guys. Ito yung nakita ko sa IG. Mga
plaid skirt. If I'm not mistaken. Short sila na short. Wala pa akong, ay meron akong ganito pero isa lang. And mahal yun kaya hindi na ako makapabili ng ganito. Mga ganito. Mga plaid. Bumabalik sila sa uso. And hindi na ako makapili. Ano siyang kawatan sa kulon guys. Ay mo kailad siyang kagwapa. Pero kawatan na siya. Oo, dagang kasi kipangawa, di na siyang bayad. Kahit na nagdagan ron. Giurot niya yung gahapon yung opening yun. Gahapon siya tattoo niya, nalimot lang po. Na. Kaya di ba nag-edit ko? All Hmm. day. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Guys, tapos na ako sa shopping spree. Thank you! Salamat ko. Welcome, thank you. Guys, kabaw man jud mo nga. Hilig jud kong barato o affordable nga sa nina. Range siya from 100 to mga 300 something. Dili malapos og 400, promise. Pagawa din ako ng haul ng mga chinorva ko dyan. Hi, Ipi! Kung gatanaw ka ning vlog, sorry jud kay day. Grabe gid. Thank you kayo. Bye-bye! Bye-bye. Thank you, Sag. So rich! Rich of feelings. Mas natutuwa pa ako sa dami ng pesa sa dito. Thank you, Cotton Love Cebu. Yan yung sinasabi kong mga shops guys or mga bilihan ng damit na mura pero magaganda yung mga binibenta nila and sobrang dami mong mabibili sa pera mo. Sa 1,000 pesos mo makakabili ka na siguro ng mga 4 or 5 na damit. Okay, andito na kami sa SM guys and first stop si Vet Coffee kasi inaantok na naman ang lolo nyo. Kailangan niya ng kape. Ang cute dito guys. Ayan. Maganda mag-IG picture. Guys, sobrang malas. Low-bat pala yung battery ko. So, baka mag-transfer kami doon or yung gamitin namin is yung cellphone. By the way, yung panonoodin namin guys is Eerie, yung horror movie ni Charo Santos. Eerie! Guys, ayan, nakauwi na kami and tapos na yung movie, Eerie. Kung i-rate ko siya, 10 as the highest, mga 6 or 7 lang. Maganda naman siya, nakakatakot. Hindi siya ganun ka putso-putso like nung mga ibang Filipino horror movies na napanood namin noon na sobrang tsaka talaga. Yun, medyo kanang arangan siya ba? Medyo okay siya compared sa iba. Hindi lang solid yung storyline. And nakatulog si My Loves. Sinong tao nakakatulog sa horror movie? Siya. Nakatulog ako kasi nung umpisa ng movie, nakaganon yung mata ko, nakatulog ako. Sinong matinong tao nakakatulog sa horror movie? Sino? Si My Loves lang. Anyways, marami akong packages na dumating guys and naipon na sila. Gawan ko sila ng haul kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakakagawa ng haul. Pero yung clothing haul, yung mga napamili ko kanina, separate video na lang siya kasi itatry on ko talaga siya. Tapos itong mga PR or mga libreng padala, ibang video din. Tingnan nyo, para nang may tindahan dyan. Ayun, hanggang dun sa dulo, meron din yan. Kailangan ko pa silang i-open. May mga parating pa ata, I think. Like yung sa Benefit. May mga hinihintay pa ako. And then, after dumating nung iba, mag-haul na ako. Bibi, nabalitaan ko sale sa SNR ngayon. Huge sale da. Ewan ko kung gaano ka huge.
Alam niyo naman yung mga sale sa Pinas, parang hindi sale or sale-salean lang. Alam niyo yung pag-sale sa mall, tinatakpan lang nila yung original price ng mas mataas na price, tapos nilalagyan nila ng 50%. Pero yun na talaga yung price. Ganun yung mga sale dito sa Pinas and hindi ako focus. Ganun yung mga sale dito, diba? So, ewan ko lang sa SNR kasi yung SNR para siyang US type of ano bang tawag dyan, na store. So, baka sumusunod talaga sila dun sa magandang sale. So, gusto mo pumunta, baby? Wala naman kami gaanong nabibili sa SNR. Pero, nakakaaliw lang din dun tingin-tingin ba? Lalo na pag sale, nakakaaliw. Tapos, balita ko din, sobrang daming tao. Mga 6 or 7, naglilinya na yung mga tao sa labas para mauna sila dun sa sale. And sabi din ng kapatid ko, meron din siyang kaibigan na pumunta dun sa sale, binibenta niya ulit yung mga napamili niya, tapos pinapatungan niya lang ng 50 pesos to 100 para ginansya siya ba? Diba, hindi lahat merong SNR na membership card. Eh, may mga nabibili sa SNR na hindi talaga nabibili sa iba't ibang grocery store. So, I think yun din yung reason na nagbebenta din yung iba pag sale. Pumunta kami ng Landers last week ata, guys. Nag-vlog ako. Sobrang haba pa naman ng vlog na yun. Pero, na-reformat yung memory card ko kaya hindi ko na-upload yung vlog. Na-delete yung mga files. Isa to sa mga nabili namin dun sa Landers. Okay, sneak peek. Ito na yung mga napamili ko dun sa Cotton Love Cebu, guys. Ayan. Medyo marami siya. Alam nyo bang hindi na ako nag-fit? Kasi sobrang dami nga niya and mababagot si My Loves. Kawawa naman kung i-fit ko talaga to lahat. And feeling ko naman kasya silang lahat sa akin. Feeling ko lang ha. Feeling ko lang, hindi ko sure. Pero kung may mga hindi nagkasya dito, siguro bibigay ko sa kapatid ko or sa ibang friends ko, ganon. Pero hopefully, ayan, kasya silang lahat sa akin. And ngayon, before ko i-end yung vlog, kasi edit ko agad tong vlog na to para mapanood nyo siya bukas. Kasi I'm back on track and konting update lang, guys. Hindi ko na i-vlog yung pumunta ako sa ortho na doktor, pero diba I have been having this back pain for months now. Actually, hanggang ngayon, andito pa rin yung back pain ko. So, January pa lang, guys, simula na tong back pain ko. Sumasakit siya. Matagal akong nakaupo. Alam nyo naman na ako yung nag-edit ng mga videos ko. So, editing takes time. Mga 4 to 5 hours. Depende pa yan sa video. Kung beauty video, mas matagal. Siguro mga 8 hours. Ganun katagal. Ngayon na meron akong back pain, hindi ako maka-edit talaga ng bongga, guys. Wala akong ganang mag-edit. Wala na nga akong ganang mag-vlog nung meron na akong back pain. Kasi yun nga, hindi na siya normal ba? Parang na-frustrate ako na naaapektuhan niya yung everyday life ko. Para bang gusto ko lagi na lang akong nakahiga. Kasi pag nakahiga ako, hindi siya sumasakit. Frustrate ako ng bongga na bakit hindi na normal yung buhay ko. Parang lagi nang may back pain ba? Yun na nga, di ba pumunta ako sa doktor, yung internal med na doktor. And wala silang nakitang wrong about my lab results or yung x-ray ko. I mean, yung x-ray ko, laman namin na meron pala akong mild scoliosis. Pero mild lang naman siya. Like, parang yun yung common na scoliosis sa mga tao. Maraming tao yung merong ganitong type of scoliosis. So, well, hindi ako na-bother doon. Last week lang, nakahanap na ako finally ng orthopedic doctor. Naminaw ka na ako, bebe? Naminaw ka na ako, bebe niyo. Wala. Si My Loves ba? Sabi ko sa kanya, nakikinig ka ba sa akin? Sabi niya, anyways, ayun na nga, last week nakahanap na ako ng doctor, nag-search ako, and then yung mga kaibigan ko din na physical therapist, may mga sinadjust din sila ng mga orthopedic doctors, and nahanap ko yung Cebu Orthopedic Center. Wala pa yung doctor, guys. Naghintay ako ng konti, pagkapasok niya talaga sabi niya scoliosis. So, parang alam na niya agad na meron akong scoliosis. Sabi ko, hindi yun yung problema ko. Yung problema ko is yung masakit yung likod ko, parang may tumutusok sa likod ko pag matagal akong nakaupo. May mga may mga certain positions na sumasakit talaga yung likod ko. Nawakan niya yung likod ko, yung part na masakit, and sabi niya, muscles daw to na tumigas. Yun daw yung cause. Sabi niya, wala daw talagang remedy, kundi stretching at saka proper posture. Kasi diba ako para akong ganun, bako ba?
nakaganon ako, yung normal ko. Kailangan ganyan talaga, as in straight talaga yung katawan. Sabi niya rin, para daw madurog yung mga muscles na tumigas sa likod ko, which is causing the pain, kailangan daw siyang i-massage, ganon-ganon. Pero babalik pa din daw yung nag-build up na muscles, yung tumigas na muscles, kailangan na naman siyang i-massage, ganon-ganon. And then, ni-refer din niya ako sa rehab. Nanong ko rin siya specifically, guys, about chiropractor, kasi sobrang daming nag-message sa akin about it. Hindi naman daw sa hindi niya gusto, pero hindi niya marirecommend yung chiropractor dito sa Pilipinas kasi parang hindi daw license yung chiropractor dito sa Pilipinas. Kung sa US daw, ibang bansa na license, pwede daw, marirecommend niya. Pero kasi yung dito daw sa Pinas, parang walang license. So pag may nangyaring masama sa'yo, wala kang mahahabol. After 3 months na sobrang sakit ng likod ko, na naapektuhan na niya yung everyday life ko, ngayon na sinabi ng doktor, sabi niya talaga it's nothing serious. Yun talaga yung verbatim niya. Parang medyo guminhawa din yung pakiramdam ko. Kahit medyo masakit pa rin, pag naghuhugas ako ng plato, masakit siya, kaya minsan tumatabingi ako, parang gumaganon ako, tapos ganyan na naman, ibang posisyon na naman para hindi siya sumakit. Ganun siya, guys, naapektuhan niya yung everyday na ganap ko sa buhay, kaya nakaka-frustrate, nakakainis, nakakawala ng gana. Pero since sabi naman ng doctor, it's nothing serious, kailangan lang siya i-massage, kailangan lang siya mag-stretch and proper posture, medyo napanatag naman din ako ng konti. So, ayun, medyo bumabalik-balik na yung gana ko sa pag-vlog. Lagi na ako nag-vlog. Nag-vlog ako kahapon, nag-vlog ako today. Bukas, plano ko ring mag-film. So, bumabalik na yung gana ko dahil parang hindi na ako binabagabag, hindi na ako paranoid kung ano yung nangyayari sa likod ko. So, yun. Ang haba ng chika ko sa inyo. 10 minutes na. Anyways, i-end ko na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan nyo. And I'll see you tomorrow. Bye! Dagang